awitin na ibinigay niyo po sa ating Panginoon. Yan po mga kapatid na pag-asa na dapat po natin panghawakan. Alam ko na bawat sa inyo mga kapatid ay ang pinanghawakan lang sa loob ng isang taon ng 2011 ay ang pag-asa ng Panginoon ay muling darating para sa inyo at para sa akin. Na dating panahon na hindi na tayo maghihirap sa lipunan ito, mawala ang kasalanan, mawala ang kamatayan, sapagkat tayo po ay niligtas ng Diyos. Ito ang dami ng pag-asa na dapat po natin panghawakan mga kapatid, wala na po itong pag-asa. Hindi ang pag-asa na may ibigay ng tao, sapagkat ang pag-asa na ibigay ng tao ay pansamantala lamang. Pero ang pag-asa na ibigay sa akin ng Diyos, ito ay matawalang hanggan. So, bago po tayo patuloy mga kapatid, hindi ko pong bawal na sana yung buong patuloy ng panalangin. Ang manamig banal na makapangyarihan sa lahat, narito po ang inyong mga nito. Kami po muli ay makikinig ng inyong mga salita. Buksan ang aming mga puso at isipan at ihanda ito sa pagtanggap ng Panginoon ng unang paglaman. Ilayo niyo po ang aming mga isipan sa anumang bagay na isang libutan. At gawa ito po ay aming ituon sa aming Panginoon Jesus sa amin. Salamat po Panginoon ng aming sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mamaya mga kapatid ay 2012 na. Kaso mamaya wala po ako dito, kaya ababanin ko na po kayo. Happy New Year. Yan. Kaya po mag-umpisa ang 2012. Alas 12. Alas 6, mamaya pagtulog ng araw, no, kapatid. So, hindi ko magandang gawin mamaya gabi, no, may more po ng araw. Kaya tayo pamilya magkakaroon ng tipo, magkaroon tayo ng family worship. At magkaroon kayo ng Thanksgiving as a family. Manalangin kayo sa Panginoon na sana itong 2012 sa ating mga kapatid ko. Ang biyaya ng Panginoon ay masagana, no? Based on 2011. Alam po ang Panginoon, hindi naman siya nagsasawa na ikaubay ang maraming biyaya sa atin. Pero alam naman natin ang biyaya ng ating Panginoon ay patuloy na nasagana sa bawat isa sa atin. Pero mga kapatid, sa James chapter 4, verse 8 to 17, may naisibahagi si James sa atin. Kung paano ang biyaya o yung mananagana ng biyaya ng Panginoon ay mas lalo pa mananagana sa bawat isa sa atin. So ito po yung nasa banal na kasulatan mga kapatid. At naisibahagi ito sa atin ni James upang maranasan din natin yung biyaya na naranasan niya sa ating Panginoon. Okay? So, may mga banal na kasulatan kayo mga kapatid. Gusto niyo po ito sa James chapter 4, verse 6 to 17, yan po ang ating pag-aaralan. Yan po. Hindi ko na po babasahin lahat, sapagkat kung aking babasahin, medyo matagal. Isa-isay na lang po natin ito mga kapatid. So, mayroong apat na napakaganda mga salita doon sa James chapter 4, verse 6 mga kapatid, na siyang magagamit natin sa ating pag-aaral. Sabi nito, He giveth more grace. Okay? Sa NIV, ang sabi dito mga kapatid, sabi ko dito, but He gave us more grace. So kung tingin natin mga kapatid, napakasayang isipin na ang katotohanan na ang Panginoon ko mga kapatid ay kaya ipagkaloob sa atin ang masaganang biyaya ng Diyos upang patuloy po tayo magtagumpay sa ating karanasan bilang mga Kristiyano. Nako, alam po natin mga kapatid, uncertain sa atin ang 2012. Hindi natin alam kung anong meron sa 2012. Sino po ba sa inyo nakakaalam kung anong meron sa 2012? Siyempre, mamaya may fireworks. Isa yan sa certain. Pero, pag-uusapan na yung buhay niyo mga kapatid, alam mo ba ang nangyayari sa 2012? May nakamusabi na pumumit punta na ba sa Quiapo at nagsabi, kamusta po nga kayo 2012? Siyempre, hindi na tayo pupunta ron. Kaya alam ko naman mga kapatid, na ang inyong buhay ay inyong inaubal sa ating Panginoon. Sapagkat di natin nalalaman kung ano po ang meron sa 2012. Pero isa lang mga kapatid na alam kong meron sa 2012. Na alam kong hindi mawawala ang pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tanong mga kapatid, paano tayo magtatagumpay sa mga pagsubok na ito? Magtatagumpay tayo mga kapatid ng biyaya ng Diyos ay nananagana sa bawat isa sa atin. Magtatagumpay tayo kung biyaya ng Diyos ay nananagana sa buhay
Diyos at sa buhay ko bilang anak ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung mga bagay na ito mga kapatid. Napakalang isipin na ang nagbibigay ng biyaya sa atin ay una, pag-iitang the giver is God. No? 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ang Panginoon po mga kapatid ay tinatawag siyang great giver. Okay? Ang tagawang pagkaloob ng biyaya nito ay iba ang ating Diyos. At ang kanyang pinagkakaroon mga kapatid ay ang biyaya. Ano po yung sabihin ng biyaya? Sabi nito mga kapatid, grace is the unmerited favor that God shows to those who are guilty and undeserving. Ang biyaya daw ay ibinibigay doon sa isang unmerited favor na ibinibigay doon sa mga guilty at undeserving. So, biyaya ay natatanggap ng mga kapatid ko ng mga guilty and undeserving. Kasama kaya tayo mga kapatid? Guilty ba tayo sa ating mga kasalanan? Undeserving ba tayo? Yes, of course mga kapatid. Yes, at kailangan natin ang biyaya ng ating Panginoon. The grace He gave is always available and adequate. And it is our for the daily. So sabi niyo mga kapatid, when He gave us grace and we receive His grace, He says, come back again when you need some more. Ganyan po ang ating Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat mga kapatid. Hindi nagkukulang biyaya ng ating Panginoon. At kung ramdam natin nagkukulang tayo sa biyaya ng Panginoon, sabi niya, lumapit lang tayo mga kapatid. Kung gusto mo pang marami, pagkakalood ko to sa iyo. So, ang Panginoon mga kapatid siyang giver. At kailanman hindi niya pahintulutan ng kanyang mga anak ay magkulang sa biyaya ng ating Panginoon. Pero sa problema mga kapatid, kung bakit ang mga Kristiyano ngayon o tayo nakakaranas ng pagkukulang sa biyaya ng ating Panginoon ay hindi sa Diyos ang problema. Ang problema mga kapatid ko ay nasa atin. At isa-isahin ni James mga kapatid ang mga bagay na naging hadlang at ang mga bagay na dapat natin gawin upang tanggapin ang masaganang biyaya ng Diyos upang ang bawat isa sa atin ay harapin ang 2012 na merong pag-asa. Sino po ba sa inyo mga kapatid ko o aking tatanungin ang handa na naharapin ang 2012? Meron ba kayo nararamdaman na takot sa inyong buhay sa pagpasok ng 2012? O meron pong pag-asa na kayo po'y masaya na haharapin yung 2012? Naging excited ba kayo sa pagkatang Diyos na malapit ang dumating kapag bawat taon lumalapit ang kanyang pagkarito? Hindi ko alam mga kapatid kung anong nasa isip niya. Ang mahalaga ay ininda natin ang ating sarili sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoon. So dito po sa Genesis 4, 6-17, naka-outline po rito yung tinatawag na victorious living. Nang uri ng buhay sa ating Panginoon, na gusto ng ating Panginoon na magkaroon ng bawat isa sa atin. Ano po? So, sabi diyan mga kapatid sa ating pag-aaral, He given more grace. Kung titignan po natin ang Exodus chapter 18, verse 23, pwede po ba pakibuksan yung mga banal na kasilatan? Ito tayo mga kapatid. If you do this and God so commands, you will be able to stand straight and all these people will go home satisfied. So, anong gusto sabihin ko mga kapatid dito? Kapag magampanan natin ang tungkulin natin sa ating Panginoon, kapag magampanan natin ang kanyang nais sa ating mga kapatid, you will go home satisfied. Ibig sabihin, agusan ang biyaya ng Diyos sa bawat anak niya na tumataliman sa kalooban ng ating Panginoon. So mga kapatid, ano po ang dapat gawin ng mga anak ng ating Panginoon upang ang biyaya nito ay managalang sa bawat isa sa atin? Sa verse 6 mga kapatid, 9 and 10, ito po ang sinasabi. But He gave us more grace, that is why the scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So 9, grieve, mourn, and wail, change your laughter to mourning and your joy to gloom. 10, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Ano po ang nais ng Panginoon, mga kapatid ko? Ano ang nagiging hadlang? Kung bakit hindi natin natatanggap ang masaganang biyaya ng Panginoon sa ating buhay
Okay? Sabi nga rito, isa sa mga paraan para matanggap natin ang masaganang biyaya ng Diyos is to get down of your pedestal. Sabi ng mga kapatid, be humble. Isa sa mga problema natin mga kapatid ko ay yung tinatawag na pride. Kung saan ang ating ang si Lucifer ay nagkasala because of pride and mga kapatid. Sabi nga na, tingnan niyo yung gitna ng pride. Ano po? Baka iniisip nyo yung kanilang pagkain mamayang fried chicken natin. Malayo tayo na. Tingnan yung gitna ng pride mga kapatid. It's I. Di ba? Ang nakafocus saan? Sarili. Ito ang problema natin mga kapatid. Kung bakit hindi natin masagana na naranasan ang biyaya ng Diyos sapagkat nakafocus tayo sa ating sarili. Nakafocus tayo kung paano masasatisfy ang ating sarili. Hindi tayo nakafocus sa biyaya ng Diyos, nakafocus tayo kung anong gusto natin sa ating buhay. Sabi nito mga kapatid, get down of your pedestal. Magbaba tayo. Sa Luke 4:11, sabi ng nagpapakababa ay tataas, ang nagpapakataas ay ibababa. Sabi ni Bunyan, na siya po kanina sa lesson, sabi niya rito, it is hard to sin in the valley of humiliation, but it is fruitful, fertile, and beautiful once we get there. Mahirap magpakumbaba mga kapatid kung titignan natin. Pero kapag nandun na tayo sa punto na tayo magpapakumbaba mga kapatid, mabunga, masagana mga kapatid kung maranasan ng isang Kristiyano.